Bumulaga ang malakas na ulan bana alas 3 ng hapon kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila. Gayunman, maluwag naman ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila at ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sabay pa ang maulang weekend sa biyahe po ngayong huling Sabado bago ang Pasko. Sa NLEX, mga kapuso, mabigat na ang daloy ng trapiko sa southbound lane habang maluwag naman po sa northbound lane. Sa SLEX naman, matindi na rin ang daloy ng trapiko sa southbound at maluwag naman sa northbound lane. Magandang hapon po. Si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral nga ang natagpo ang babae sa bangin sa Tuba Benguet nitong Huwebes. Kinumpirma yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang kay Remulla, tugma ang fingerprints ng bangkay sa fingerprints ni Cabral. Isinailalim sa autopsy ang mga labi kaninang madaling araw. Kumuha na rin ng DNA sample at inaasang lalabas ang resulta ng pagsusuri sa mga ito sa mga susunod na araw. Mga kapuso, huling weekend na nga bago ang Pasko at maagang bumiyahe ang ilang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Silipin na po natin ang sitwasyon sa PITX sa live na pagtutok ni JP Loyan. JP? Pia, mga kapuso, narito po tayo sa PITX. Mula umaga hanggang sa mga oras na ito, wala pong patid yung pagdating ng mga kababayan natin papasok dito sa PITX. At as of 5 p.m., umabot na po sa mahigit 140,000 ang mga pasaherong dumating at umalis po si PITX para sa huling weekend bago nga po ang Christmas 2025. Bantay sarado ni Lick ang mga dalang bagahe habang bumibili ang kanyang kasama ng bus ticket papuntang Mindoro. Puno ang bagahe ng mga regalong pinag-ipunan ni Lick na welder sa Maynila at sinisikap na makauwi ng probinsya tuwing Pasko. Sobra kahalaga po kasi hindi po matumbasan ng pera yung saya nung pagkasama mo yung pamilya mo. Si Cheryl naman habang naghihintay ng bus pauwi sa Palawig, Sambales, panayang yakap sa anak na muling nakasama dahil sa ilang taon niyang pagiging OFW sa Switzerland. May baon pa siyang buko pie na sinadya pa nila sa Tagaytay kanina. Kami ni Christmas na hindi mo sila kasama, for finally after 3 years makakasama mo sila. Parang yun yung pinaka-blessing sa'yo ng Panginoon na mag-get together kayo. Kabilang sila sa mahigit 119,000 na mga pasaherong dumating sa PITX ngayong araw. Kahapon, December 19, mahigit 186,000 ang mga pasahero rito. Maghapon, walang pati ang pagdating ng mga pasahero. Humahaba ang pila sa main entrance para ma-inspeksyon ang gamit ng mga pasahero. At maharang ang mga bawal, gaya ng ilang matatalim na bagay. Bawal din ang anumang nagliliyab o flammable na gamit kahit pa mga paputok o pailaw na ligan. Sa loob, muli ring pipila ang mga pasahero para bumili ng ticket ng bus pero ang ilang bus company fully booked na para sa mga susunod na araw. Sa ilang terminal sa EDSA Cubao kaninang umaga, may mga bus pang masasakyan at hindi pa dagsa ang mga pasahero. Pero sa isang bus terminal sa Pitwason para sa mga biyaheng Pasamar at Leyte, dagsa ang mga pasahero. Mas kakaunti naman ang pasahero sa Iloilo Northbound Terminal sa Iloilo City. Ayon sa mga bus driver, marami nang bumiyahe kahapon. Sa Batangas Port, umabot na sa mahigit 800 ang mga pasahero ngayong araw. Ayon sa PCG, inaasahan nilang darami pa yan sa mga susunod na mga araw. Mahaba na rin ang pila sa mga ticketing booth. Umabot na rin sa 2 kilometro ang haba ng nakapilang sasakyan sa labas ng pier. Kaninang umaga, maluwag ang trapiko sa northbound ng South Luzon Expressway. Dumami ang volume ng mga sasakyan at nagdulot ng traffic sa bahagi ng papuntang Laguna at Batangas. At dito po sa PITX, ayon po sa kanilang pamunaan, mula December 19 hanggang January 4, inaasahang aabot ang 3 milyong pasahero ang darating at aalis dito at inaasahan nga daw po na darami pa yan sa mga susunod na araw. At paalala nga po sa mga pasahero natin, magdala lang po ng sapat na gamit para hindi na po talaga maantala ang inyong biyahe at mapagbigyan din naman yung mga ibang pasahero na makapagdala rin ng kanilang mga pangregalo. At yan muna ang latest. Balik ko na sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.